Alam mo, sa mundong ito, minsan kapag di pa tamang panahon, kahit ipilit mo ang gusto mo, hindi mo makakamit ang kaligayahang hinahanap ng puso mo. May tamang panahon kasi para sa lahat ng bagay. Kaya huwag kang magmadali sa panahong naaayon sa tamang pagkakataon sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa mga sandaling to, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kasi napakahirap maging masaya sa sitwasyong hindi ka dapat maging masaya dahil may pusong nasaktan sa pagsubok ng mapaglarong kapalaran. Sa mga sandaling to, hindi nagsalita si Kurt. Tanging kalungkutan sa kanyang mga mata yung nakikita ko. Tapos, ayaw niyang tumingin sa akin. Sa halip, ito, nagtungo siya sa kama niya, nahiga. Tapos nagtakip ng kumot. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nahihirapan ako sa sitwasyon. Kaya ito, hindi na lang din muna ako nagsalita. Tapos ito, nahiga na lang din ako at niyakap ko siya. Ayaw kong magtanong sa nararamdaman niya. Alam ko naman kasing nasaktan siya. At ang tanging magagawa ko na lang ay ang manatili sa tabi ni Kurt. Kahit anong mangyari, di ko siya iiwan. At di ko hahayaan na makulong siya sa mundong nababalot ng kalungkutan. Sa paglipas ng mga sandali, nakayakap lang ako kay Kurt. Wala akong imig sa mga sandaling to. Kasi alam kong mas kailangan ni Kurt ng katahimikan. Kaya lang, sa paglipas ng mga sandali, gabi na pala. Nagugutom na ako. At alam kong di nararamdaman ni Kurt ang gutom. Kasi mas nangingibabaw sa kanya yung kalungkutan sa mga oras na to. Kurt, tara kumain. Wika ko habang si Kurt din nakatakip pa din ang kumot. Hindi ako gutom, Axel. Ikaw na lang ang kumain. Kurt naman. Alam mo, tara na. Kumain na tayo. Para may lakas ka. Tsaka Kurt, nandito lang ako. Huwag ka nang malungkot. Hindi ako malungkot, Axel. Kumain ka na. Wala akong gana. Ay nako, ano bang gagawin ko? Ayaw kumain ni Kurt. Kaya ito, kahit nagugutom ako, tiniis ko na lang. Gusto ko kasi na sabay kaming kakain ni Kurt. Tapos ito, ipinikit ko yung mga mata ko. At di ko na malaya na nakatulog pala ako. Kaya lang sa pagising ko, wala na si Kurt sa tabi ko. Natakot ako nung hindi ko siya makita. Napatakbo bigla ako sa labas ng silid. Buti na lang at nakita ko si Kurt. Ayun siya sa may lamesa sa kusina. Tulala na tila ba. Napakalalim ng iniisip. Hindi na ako nagtanong nang makita ko siya. Ang ginawa ko, nagsandok ako ng pagkain namin tapos eto, naupo ako sa tabi niya.
At nilagyan ko na din siya ng kakainin niya. Kumain ka na muna dyan, Kurt, para may lakas ka. At eto, buti naman at kumain na si Kurt. Kaso tulala siya at di nagsasalita. Kaya hinayaan ko na lang muna. Marahil marami siyang iniisip. Ayoko muna makigulo sa ngayon. Kaya matapos makakain neto, uminom lang siya ng tubig. Tapos ayun, nagtungo na siya sa may hagdanan. Naupo siya doon na parang tila ba pinapawi niya yung mga luha sa kanyang mga mata. Ako naman eto, hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Kasi ngayon lang nangyari yung ganito. At ayun, habang naglilinis ako dito sa kusina, pumasok na siya sa silid namin. Kaya ito, matapos ako makapaglinis, nagtungo na din ako sa silid. Tapos ito, nahiga na ako sa kama naming magkadikit. Habang si Kurt nakahiga lang at nakatakip ng kumot. Kaya naman, ayoko nang guluhin pa siya. Iyakap ko na lang si Kurt at sana sa pagising namin, sana naman bumalik na siya sa dati. Kaya naman, nang ipinikit ko na yung aking mga mata, nagsimula nang maglakbay ang isipan ko. Pero teka, Kurt, hintayin mo ako. Saan ka ba pupunta? Kurt, hintayin mo ako. Mabilis akong tumakbo. Subalit di ko siya maabutan hanggang sa nadapa ako. Subalit pumangon pa din ako kasi kailangan ko maabutan si Kurt. Subalit malayo na siya, kaya sumigaw na ako. Baka sakaling marinig niya ako. Kaya lang tila ba wala siyang naririnig. At ang tanging nagawa ko na lang ay manatili sa kinatatayuan ko, kung saan naiwan ako sa kawalan, sa napakadilim na mundo. At eto, nagising ako bigla. Panaginip lang pala. Kaya lang, asan si Kurt? Tanghali na pala. Napasarap yung tulog ko. Kaya eto, lumabas kagad ako sa kwarto para hanapin si Kurt. Kaya lang, hindi ko makita si Kurt. Si Aling Yoli ang nakita ko. Kaya nagtanong kaagad ako. Aling Yoli, si Kurt, nakita niyo po ba? Axel, iho. Hindi ba nagpaalam sa'yo? Maaga siyang umalis kanina. Medyo madilim pa nga nung umalis siya. Nagwawalis na ako sa bakuran kanina nung magpaalam siya. Nagtataka nga ako kung bakit di kayo magkasama. Sabi kasi niya, may pupuntahan lang daw siya at sabi din ni Kurt, huwag ka daw mag-alala, Axel. Mas makakabuti daw kung maghihiwalay muna kayo. Matapos kong marinig kay Aling Yoli ang mga salitang yun, parang nanghina ako at eto, napaupo na lang ako sa may hagdanan habang nagsisimulang umagos sa mga luha ko. Axel, iho, okay lang yan. Masakit kay Kurt na di siya nakapasa sa exam. Hayaan mo munang mahanap niya ang sarili niya. Unawain mo na lang sana, iho. Wika ni Aling Yoli. Aling Yoli, bakit ganun? Gagawin ko naman ang lahat para sa kanya, pero bakit kailangan niya akong iwan? Axel, iho, sa buhay kasi natin, minsan, kailangan nating mapalaya o maging malaya para mas matuto tayo sa mundo. Tsaka, ano ka ba, Axel?
Mahal ka nun. Babalik yun para sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Aling Yoli, hindi ko yata kaya na hindi nakikita si Kurt. Axel, iho. Kayanin mo, ano ka ba? Tsaka ngayon ka pa ba susuko sa dami ng mga pinagdaanan nyo? Kaya iho, tumayo ka dyan. Sabi kasi ni Kurt, huwag kong sasabihin sa'yo kaso hindi kita matiis, iho. Bakit po, Aling Yoli? Sabi kasi ni Kurt, babalik siya dito pagkatapos ng 2 linggo. Magpapahinga lang daw siya. Pero dapat daw, pauwi na muna kita sa inyo. Para daw, hindi mo siya kulitin. Aling Yoli, bakit di mo sinabi ka agad? Secret lang kasi yon, Axel. O siya, iho. Tahan na. Babalik siya after 2 weeks. Pero ayaw kanya makita. Gusto niyang mag-review na walang gumugulo sa kanya. Aling Yoli, ayoko umuwi. Gusto ko dito lang ako. Ay nako, Axel. O siya, doon ka na muna sa bodega sa likod. Huwag kang magpapakita kay Kurt pagbalik niya dito. Kasi secret lang namin yun. Opo, Aling Yoli. Sabihin niyo na lang na umuwi na din ako. Pero magtatago na lang ako sa bodega niyo para kahit paano nakikita ko si Kurt sa bawat araw. O siya, iho. Simulan mo nang linisin ang bodega. At huwag kang magpapakita kay Kurt pagbalik niya. Naku, nag-promise pa naman ako sa batang yun na hindi ko sasabihin sa iyo ang totoo. Kaya ito, kahit paano naging masaya ako. Kaya naman, lilinisin ko na yung bodega sa likod ng dormitoryo para lagi kong mabantayan at makita ang taong pinakamamahal ko nang higit pa sa buhay ko.